batiin po natin ang ating Vatican veteran missionary. Walang iba kundi ang ating Pastor Hill. Siya yung nagturo. Isang nagturo. Last 18-19 Beloved Conference sa Quarry Bay, sa Island ECC. Hallelujah! Masaya kaming lahat, Pastor, kasi talagang napaka-anointed niyo pong tagapag-turo. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po. Hallelujah. So, Lord, you have commanded us to be holy because you are holy. We worship you for your perfect, set-apart nature. Purify our heart today and let our lives honor your holy name. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. The reason we live is to worship you, Father. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, and
po ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, O Panginoon. Sinasamba, niluwalhati ang iyong pangalan. You are worthy, O God, to be praised. You are worthy to be exalted, Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri sa iyong harapan. Sinasamba ka namin, O Diyos. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sa araw na ito. Batid mo ang puso ng bawat isa, Lord. Cleanse our hearts right now, Father God, whatever that iniquities, Panginoon, sa aming mga puso't isipan. Patawarin mo kami, O Diyos. And today, Lord, pag-open ng aming worship, we invite your Holy Spirit, O God, to move in our midst. We need you, Father God. We need you, Holy Spirit. And we thank you, Father God, for always being there for us. Sa buong linggo, Panginoon, na pag-iingat mo sa amin. Sa araw na ito, God, ang corporate worship po namin, let there be a sweet aroma into your presence, Panginoon. Na bawat, Panginoon, kakantahin po namin, magbigay samyo, abang samyo sa iyong harapan. Lord, ano man yung mga kahinaan, ano man yung mga problema na dala-dala ng bawat isa, we lay them down unto your feet, O God. Panginoon, ikaw ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. As you have said in your words, 2 or 3 are gathered together in your name, there you are in the midst of us. Kaya Panginoon, ikaw malaya kong kumilos sa aming kalagitnaan. Let there be anointing in the house. Let there be joy, Panginoon, because in your presence, there is fullness of joy. In your presence, there is hope. Everything, Panginoon, ay nanggagaling lamang sa iyo. Kaya, Panginoong Diyos, ito yung dawa po si kati may dahidayaw. Si kati may tantanong apo kami. Si kati kukuhayan, nagiti amin nga parabor kyan bendisyon. And Lord, let your presence, O God, be manifest sa bawat sulok ng bulwagan na ito. Lord, from the rising of the sun to the going down, the Lord's name is to be praised. And Lord, hinihiling po namin, Ama, ang tatayo po na magsishare ng iyong mga salita. Let the double portion of your anointing be upon Pastor Hill, Panginoon. Salamat sa pangkalakasan na ibinigay mo sa Kanya. Sa kagalingan, Panginoon. Lord, you are so great. You are so faithful to your promises. That you are the healing God. You are the source of everything, Lord. We thank you, Father God, for today. And we claim the victory upon this service in the name of Jesus. Salamat po ng marami, Lord. We bring back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Our scripture reading for today is taken from the book of Joshua, chapter 3, verses 1 to 17. New International Version. Crossing the Jordan. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from the Shittim and went to the Jordan. They were camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people. When you see the ark of the covenant of the Lord your God and the Levitical priest carrying it, you are to move out from your position and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 2,000 cubits between you and the ark. Do not go near it. Joshua told the people, concentrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Joshua said to the priest, take up the ark of the covenant and pass ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses.
Tell the priests who carry the Ark of the Covenant, when you reach the edge of the Jordan's water, go and stand in the river. Joshua said to the Israelites, "Come here and listen to the words of the Lord your God. This is how you will know that the living God is among you, and that he will certainly drive out before you the Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites, and Jebusites. See, the ark of the covenant of the Lord of all the earth will go into the Jordan ahead of you. Now then, choose the 12 men from the tribes of Israel, one from each tribe. And as soon as the priests who carry the ark of the Lord of all the earth, set foot in the Jordan, its water flowing downstream will be cut off and stand up in a heap. So when the people broke camp to cross the Jordan, the priests carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. Now the Jordan is at flood stage all during harvest. Yet as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away, at a town called Adam in the vicinity of Zarethan, while the water flowing down to the sea of the Arabah, that is the Dead Sea, was completely cut off. So the people crossed over opposite Jericho. The priests who carried the ark of the covenant of the Lord stopped in the middle of the Jordan and stood on the dry ground, while all Israel passed by until the whole nation had completed the crossing on dry ground. And this is the word of God. Amen. Thank you, Lord, for your word today. May you incline your word into our hearts. Hallelujah. So let everything God spread. Praise the Lord. Hallelujah. So let us continue to celebrate the goodness of our Lord Jesus Christ. Amen. Every praise. Praise to our God. Every word of worship in one accord. Every praise to our God. Hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God.
in John 3:16 says, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, but whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life." Lord of God, thank you. Thank you, Father. Only you has the power to save. Your name is the only one in this world that can save us. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your love, for your unfailing love on us. Hallelujah. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing all the goodness of God. All my life,
guided us every single day from the moment that we wake up. God, you are holy forever. Revelation 5:13 says, "To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever." Lord, there's nothing we could give. We could give our whole life and that would still be not enough for everything that you've given us, you've done for us. And so we sing this song, Lord, with our hearts focused on you and you alone, you. A thousand generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. And all gone before us, and all who will believe, who sing a song of ages to the Lamb. Your name
of gratitude. Thank you, Jesus. Everybody say, Amen. Para sa ating lahat. Okay? Magandang umaga sa ating lahat. God is good? And all the time? Yes, all the time God is good. Welcome everyone. Welcome to Shalom Christian Fellowship. Tumchung community, your family away from home. And praise the Lord, may first timer po tayo. Dalawa. Salamat po, oh God. When I call your name, please stand up para makilala namin kayo, mga kapatid. May I call on Lovely Jane Mendoza. Hi, sis. Welcome. Shalom. Invited by Joanna Lisa ng phone. At Janet Quijano. Hi, sis. Welcome to Shalom. At invited by Asel ng phone. Mga kapatid na first timer, it is not accident na nandito kayo. This is the plan of God na isa na kayong pinili na kilalanin ang ating Diyos na dapat pangsilbihan. Buksan lang natin ating puso at papasukin natin sa ating buhay at kilalanin natin siyang Lord and our Savior. And we have also second timer. Welcome back, please. May I call on Marie Claire Paminsan. Hi, sis. Welcome back. Invited by Melody ng phone. So, maraming salamat. At dadako na po tayo sa short announcement. Every Sunday po, may service dito sa Herbal Park. We start at 11. And Saturday, we have also service at Praise House ng Tower 12, located by Tower 12, 33E Caribbean Coast, Tumchung. And we have also Bible study every day or every night or every weekdays may per barangay may study po tayo through Zoom. And Friday, meron din po tayo. Ito yung pangkalahatan. Lahat ng natin, mga insight we can share. And dito rin tayo magtanong kung ano yung mga tanong na ating gustong itanong. And we have also discipleship training 101, 102, 103, and 104. Ang study is after ng lunch, so patuloy tayong magpa-disciple intentionally so we will know the God who He is na ating pagsisilbihan. And we have also morning devotion every Sunday morning, pero kanina wala kasi fourth Sunday. Every fourth Sunday po, wala po tayong devotion. Only first, second, third, and fifth of the month tayo. Pero ngayon, mga kapatid, kaya fourth Sunday, we have soaking prayer mamaya after ng klase. So, I encourage everyone to join po para magpapuspos po tayo ng Santong Espiritu at kailangan natin ito. Hindi lang yung physical natin ang ating pakakainin, kundi ang ating spiritual. Amen po ba? Amen! And then, dadako na po tayo sa grace giving. Grace giving. Ito, sabi sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, sabi ng Lord, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store it. So, this is the
the Lord way of asking us to show our love. Mahal ba natin ang Panginoon? Amen? So, sabi sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. So, how we show our love? By giving, right? And then, dito kasi nare-reflect by true giving as this is a reflection of our grateful heart na ang so much blessing from God as is umaapaw. Amen? Amen. Walang nag-give. Amen! Hallelujah. So, this is only also the way to honor God as the provider and put Him as the first in our life. And ito yung mga makokolect natin as tithe and offering is to support the ministry of the Lord here on earth. Hallelujah. Hallelujah. So, let's us pray for our tithes and offering. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Our gracious, loving, faithful Father in heaven, maraming salamat po, O Lord, to all the blessing that we have that comes from you. Maraming salamat po sa kalakasan, O Lord. Sa protection, O Lord, sa provision na iginagawad mo sa amin, O Lord. Maraming salamat po, O Lord. At salamat po, O Lord, sa iyong word na aming natutunan para ibalik ang para sa iyo, Lord. May this tithe in offering, O Lord, is magamit po lamang sa ikakalago, O Lord, ng iyong kaharian dito sa lupa, O Lord. Bless and protect and protection and provision be upon all the mga kapatiran kong nagbigay ng kanilang mga tithes and offering, O Lord. Maraming salamat din po sa mga buhay ng aming mga employer, O Lord, na siyang daluyan ng aming pagpapala. Continue to bless them, O Lord. Protect them and provide their needs also. God, this is our prayer in Jesus' name. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give Amen. Hallelujah. So it is a great Sunday. Amen po? Amen. And today po, our Pastor Jimmy and Pastora Helen are ministering in Macau. But Tongchong Ministry is so blessed and honored kasi meron po tayo ulit visiting pastor. Our favorite visiting pastor during
New Year. Amen? Amen. So, pinapakilala ko po si Pastor and Pastora Amy, Pastor Hill. Ayun. Ayaw ko pong magkamali, Pastor eh. Pastor Hill Balignasay. Amen po. Salamat po kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako'y kinakabahan sa ganong entrada ng pagpapakilala. Kasi meron nagpakilala sa akin eh. Sa Mindanao ako noon, konferensya pa naman. Ngayon, tawagin natin si Pastor Hell Balignasay. Naging impyerno yung pangalan ko ron. It's good to be back here on an annual visit dito sa inyong napakagandang lugar kung saan kayo nagtatrabaho. Residente na rin ninyo to with your employers. Salamat, narinig ko yung prayer kanina para sa mga employers ninyo na dinadaluyan sila o ginagamit ng Panginoon sila para tayo ay matulungan din. Salamat. Well, paano ba ako magsimula? Ayan. Kasama ko ngayon ang ating mahal na may bahay, si Ate Emmy. We just celebrated this year, January 2nd, 2026, our 44 years of married life. Kaya, 44 years ng hirap at ginhawa. Siyempre sa kasal, may sinumpang kayo, sino rin yung mag-asawa, di ba? Oh, extremities of life, kailang magsama kayo niyan. Ayan, asan na tayo? Ayan, yun. Yun ang aking family. Ito na natin. Ayan. 2 years ago, we experienced a family tragedy kasi si Mitch, yung inyong nasa kaliwa na husband ni Johanan, panganay na anak naming babae ay namatay at hindi siya nakasurvive ng heart operation. They have been working in the US in the past 15 years. Nakaiwan sila ng 2 apo namin o 2 anak nila, si Josiah at saka si Michaela. Yung aking bunsong anak, si Jezreel, yung katabi ko, ay nagtuturo siya sa public school sa Quezon City. Doon kami nakatira ngayon at may asawa din siya at may apo. So 3 na ang apo namin. At sino rito ang masasabi ang kanyang pamilya ay masaya? Bakit siya iba slow motion eh? Teka sandali lang ha. Parang decipher eh. Hindi makadiretso eh. Alam ko, relax lang. May mga pagsubok tayo sa pamilya. Hindi yun ang tinatanong ko sa inyo. Ang tinatanong ko, sino may masayang pamilya rito sa kabila ng lahat, di ba? Hamon yan eh, may mga hamon yan. Itong pagwawakas ng taong ito ay talagang may family challenge kami sapagkat I went through a major operation. No? Bakit 3 major operation? Sapagkat nakita nila sa aking sitwasyon, according sa assessment ng mga doctors na tumingin sa sitwasyon ko, by the way, ako ay natagpuan nila na may stage cancer number 4. Sa kabila ng kabisihan ko, hindi ko pinapakinggan yung mga doktor na to. Basta sabi ko, basta makalakad, makahinga, makapagtrabaho, makapagturo, makapag-preach, ayos. Parang it's my fault then of not carrying my body on the other side. Aside from the fact that 2 surgeons already said, Pastor Hill, you need to take surgery. Okay? Sapagkat meron po akong tinatawag na papillary thyroid carcinoma cancer, stage number 4. And because of that, yung holen kalaki, lumaki ng kasantol kalaki, nag-metastasize pababa, so it affected my manubrium mass, yung chest bone.
At hindi lamang yan, something going on pala sa loob na ng katawan ko. So I was set ng surgery nung November 28. Tinanggal yung aking thyroid. Another set of surgeon came in, tinanggal yung manubrium mass. And then another plastic surgeon, nakita yung 3 ribs ko ay kinain na ng cancer. Kaya yung 3 ribs ko tinanggal at dinaisect, nilagyan ng parang bridge at nilagyan ako ng titanium dito sa aking dibdib. At nilagyan nila ng mesh. Tapos yung aking muscle dito sa lower chest ko ay inislide ng doktor para ma-cover up. Ito sa 17 hours operation. Akala ko hindi ko na maabot ang 2026 eh. All the plans ng Beloved Conference kay Risa, kaya ko to, kaya ko. Ma-operahan ako 2020, I was counting days and weeks and months, kaya ko makapunta dyan by God's grace. So, nung pinasok ako ng 3:30 ng November 28, pwede ba kong umupo? Nakikita niyo ako sa likod. Pinasok ako ng 3:30, I was so jolly and happy. Wala akong takot eh. Wala akong takot talaga. So binaba ako sa 3rd floor sa aming regular room. Nilagay ako sa operating room sa baba. I was singing. I was, looking at people around me. No. Now, it dawned on me nung nilagay na ako sa operating room na ganyan, napakalaki yung operating room na yan. Tapos natapat ako doon sa bilog na bumbilya. Sabi ko, doon ako natakot kasi langit na ba ito? Entrada na ba ng langit ito? Nanginig ako talaga, mga kapatid. Na I felt all alone. No? Parang nagpapawis na ako ng ganyan. So 11 surgeons came up. 3 rito, 2 anesthesiologists dito, endo ko, meron pang ENT, meron pang 2 nagchichismisang doktor sa likod ko. Sabi ko, mga doctors kako, before you go into operation kako, can I pray? Oo, okay naman, nag-pray kami. So here comes the anesthesiologist, nilagay na niya yung anong tawag doon? Yung oxygen. Yung mask, oo. Sabi niya, Sir Hill, you try to breathe yung sa nostrils mo. Nakakahinga kayo? Siyempre hindi ako makasagot na natapalan. So thumbs up ako. Okay, good. Good, Sir Hill. You try naman yung bibig mo. Yun naman ang huminga ngayon, ha? No? After that, mga kapatid, suck out na ako noon. Wala na for 17 hours. I just want to say thank you for seven things that God had shown me in those ordeal, mga kapatid. Ang hirap ng pinagdaanan kasi after ng operation ng November 28, mabilis. Nilabas ako ng December 5, Mami. Pero series pa ng check-ups. No, post-op ang tawag dyan. Kasi may nag-swell, may nag-liquefy, whatever na tumumbok sa breast ko. Kailangan nilang, ay ang dami kong granada rito. Yung granada, yung sumisip-sip ng mga kung ano. Andiyan, marami pa na pinagdaanan. Napakahirap. Labas-masok kami sa operating room after that major operation. Pero lumabas kami. Doon kami, sa ospital po kami nagpasko. Doon po kami nag-New Year. Doon po kami nag-anniversary. Kasi January 2 eh. Anniversary namin. Lahat. Kami ata tao lang sa ospital eh. Diyan. Subalit, salamat sa Panginoon.
Yun ang una, ay yung adverse effect ng mga gamot. Talagang mga painkillers, mga antibiotics, steroids, mga sinasaksak sa yun yung sa mayroon pang ganyan, oral, walang adverse effect ang lahat ng yun. Number 2, walang adverse effect yung anesthesia. Sapagkat sinaksakan ng anesthesia sa spine. Sa spine. Hanggang ngayon masakit pa eh. Ang spine, ang laki ng karayom. Kaya iniinda ko pa yan. Pangalawa, ay hindi ako sinalinan ng dugo. May 2 bags na dugo na prepare mga doctors eh. Ang type ng dugo ko ay A+. Yeah, A+. So, alam niyo, nagka-college kayo ha. Lalo na kung saan kayo galing na university, yung mga letter grade, number grade. No, A+. Yan daw ang blood type na dugo ni Kristo. A+. Alam niyo, A+, pag kayo sa university, mayroong sa amin, sa seminary, ay letter grade kami. Hindi kami number grade. Pag ang papel mo ay A+, alam niyo ibig sabihin ng A+, sa number grade, 98 to 100 yun. Mataas yun. Kaya A+ ako. Nangongopya lang ako naman nun. Sa mga papers ko nung araw. Pangalawa, nireserbahan ako ng room sa ICU. In case lang. Pero hindi nagamit po yun. Nung sinabi sa akin ng anesthesiologist, kasi anong tawag doon, mami, talagang kontrolado talaga eh. Alam nila yung per square second, alam nila na dyan na maglalaps yung may maramdaman ka na ganon. May nagbulong sa akin. Sabi niya, Sir Hill, tapos na ang operation. Nagising na akong ganon. So ang sunod na gusto ko magpasalamat, tinesting ko yung boses ko. Kasi concern ako eh, baka importante yung boses ko eh. So sumigaw ako ng malakas. Alam niyo kung ano yung 2 salitang sinigaw ko ng malakas? Operating room. Para i-testing ko lang yung boses ko. Ang 2 salitang tinest ko, sumigaw ako talaga on top of my voice, ay, Hello, Jesus! Yun. Akala ko sasagot si Jesus. At sabi niya, Welcome to the heavenly, eternal bliss of my kingdom. Pareho na pala kami sa langit, ano? Nakita ko lang yung mukha ni Jesus, full smile. Ganyan. Hindi lamang yan. Yung finances namin. Gumasta po kami ng 7 digits po. Oo. Alam mo, sa hospital na yon, mag-deposit ka na. May 11 doctors. Lahat may professional fee yan. Yung 3, winaid nila. Kasi mga Christians, kilala ko kung saan sila umaten na simbahan, kilala ko rin yung mga pastor nila. Sila nagsabing, pastor, i-waive ko na yung... Ang laki nun, 3, pero merong isa. Di ba, mami? Lahat na nakapirma na para ma-release na kaming umalis sa ospital. Ayaw pumirma. Sapagkat gusto niya isang bagsak. Kasi napakiusapan na ni ibang doctors eh. Parang sa inyo din, di ba? Pag may utang kayo, pwede ba utay-utay, di ba? Parang Bombay. Mapag-usapan naman ng mga yan eh. Pero itong isang to, umiyak kami talaga. Dapat down ho kayo. Magbayad kayo ng buo. Sabi ko sa asawa ko, magkano pera mo?
wallet mo, 50 pesos. Dito 6 digits eh. Ano na tayo ngayon? But the Lord has provided. Pang-pito, ay wala pong diet restriction po. Yeah, so walang bawal-bawal, walang ganyan-ganyan. Makakain ko lahat. Siya nga pala, dalawa lang ang bawal sa akin tungkol sa pagkain. Bawal mabitin at bawal magutom. Ayan ang aking short journey. 3 doctors gave me medical certificate fit to work, fit to travel here and abroad. 3 doctors po yan, yung general surgeon, yung si nuclear doctor, may nuclear doctor yung kasi after the post operation mga kapatid, ay nag-undergo ako ng therapy. Yan ay yung radioactive iodine, no? Kapatid, tabletas lang yon, pa. After my operation, kasi nga may mga cancers sa katawan eh. Pinainom ako ng 3 tabletas, highly radiated yung katawan ko. So walang dapat ibang kasama ko sa kwarto ng 6 na araw, 6 na gabi. Kaya pinauwi ang misis ko. Yun ang 6 na araw na pinakapayapang buhay ko. Isolated ka ng 6 na araw. Mabubuhang ka rin naman talaga eh. No, kasi nga ang taas ng radiation ng katawan mo, 700, naging 280, naging 160, naging 80, o naging 60. And then it went down to 24. Doon na ako nirelease. But don't huwag sa mga buntes at saka sa mga bata. During that time, pero ako okay na ngayon. 0.2 na lang ako ngayon. At siya nagbigay, yung nuclear scientist at saka yung plastic surgeon. So this coming week, after this, we'll go to Dubai and Amsterdam. I hope na kaya ko pang maglakad-lakad sa paki-ekes-ekes na daanan dyan. Pag hindi, magpapaikot na lang din ako doon sa windmill doon. Para ayos ang buto-buto. Salamat sa pagbabasa sa Joshua chapter 3 kanina. Salamat. Sana when you are reading the scripture, mga kapatid, you focus on your spirit because every word the Lord is speaking through us. Doon ako naniniwala. No? At sinabi dito, they had been in the land of bondage for 400 years. Alam niyo yon. During the time of Moses, now they've been released. Okay? They're now exiting based on the promise of God that they will now go to the promised land. Now, Joshua chapter 1, Joshua chapter 2, the story of namatay si Moses, and now Joshua chapter 2, Joshua takes the command. And then Joshua chapter 3, this is now preparation for them to enter the promised land. Okay, after 3 days of preparation. Napakaganda ito. Itong Exodus chapter 3. While the people were in the wilderness, nagunantang sila sa isang breaking news. May breaking news na nag-spread doon sa kampo nila for about 2 million na mga Hudyo yan. At ang headline sa breaking news na yan, sa Sinai Wilderness, siyempre, magtatanong kayo, wala pa namang dyaryo noon. Gawa-gawa ko lang introduction na ito. Ha? At ganito, yung breaking news doon sa camp nila. Okay? At ito po yun. Ayaw mo iyan. God's chosen people prepare for the crossover of the promised land and take possession of it. Nagulantang sila doon. Habang itong tabloid na to, ay talaga, nandito tayo sa wilderness, ngayon ay pupunta na tayo sa kabila. They will now cross the Jordan River. Okay? Okay? It is a breakthrough indeed. After 40 years of wilderness journey, a new beginning has come. The Israelites now enter the promised land.
Pakibasa ninyo yung tatlong letters dyan na naka-yellow shade. 1, 2, and go. Excitement, expectation, eagerness. Ganun sila, mga kapatid. Sabi, ikaw ba naman ayaw mong tumira permanently sa ganyang sitwasyon? Gusto mong pumunta doon sa kung saan kayo tinawag ng Panginoon. In Joshua chapter 3, Joshua addresses the Israelites at the Jordan River before they cross into the promised land. He instructs them to follow the Ark of the Covenant carried by priests into the river, promising that the water will be miraculously parted. This event signifies their transition from wandering in the wilderness to possessing the land God promised them. Yan po yung picture po yan. Dito sa side na to, di dyan sila galing sa wilderness. Ano ho? Dyan sa bandang baba na yan, dyan ang Egypt, dyan sila nagpaikot-ikot for 40 years now, nandyan na sila. Sila ay tatawid na ngayon at papunta na rito sa Kanaan, dito sa Promised Land. Okay? Noong nakaraang April, yung nakadat na yan, Mount Nebo, I was in Amman, Jordan, attending Walk to the Bible. Yearly kami kasi nag-gather kami for global gathering. This time in Amsterdam, ito ng March 2 to March 6. No, isang linggo lang naman yan, dinong matagal. Last year we were there, at kami po ay umakyat sa Mount Nebo. No? At medyo tingin ko sa mga kasamahan kong 11 regional directors. I'm one of the 11 regional directors. I am the regional director of Southeast Asia Pacific, covering 44 countries. Puro kami matatanda. Makakakyat pa ba tayo? Ibang ang yung iba yung isa sa tiyawan pag ganun ang lakad. Si Oviedo sa Latin America, ganun din eh. Kaya nyo, kinaya ko rin. Talagang hindi ko na rin kaya, may bundok yan eh. Pero mahangin. Ang lamig at ang mahangin. Umakyat po kami dyan. Kaya, bago kami umakyat sa Mount Nebo, yan na, ako ho yan, hindi ko estatwa yan. Doon sa baba ng Mount Nebo na yan, kumain muna kami sa may restaurant dyan eh. Paglabas namin, nakita ko yung mag-ama na Jordanian na mag-ama. Siyempre, alam nga namang magpaalam ka ng maayos na magpa-picture ka sa anak niya, baka buging ka o pigil natin. So napakilala ko, hi sir, good afternoon, I'm so-and-so, visitor from the Philippines. I'm a Bible teacher, ganyan. So kami na ganito eh. Pen, I ask your son to have a picture. Oh, sure, ganun yung Jordanian na yan. Kaya may anak ako ron. Kasi pagkatapos yun, ang tawag niya sa akin ay Papa. Hindi ko anak yun na akin. Magkamukha kami siguro dyan, pero oo, yan. At nung nandun ako sa Mount Nebo, kinunan ko ng picture yan eh. Yan. Di ba si Moses, nandun siya, umiyak din siya. Sabi niya, sabi ng God, tandaan mo Moses, hindi ka makakapasok sa lupang pangako. Dahil sa pag-disobey mo sa akin, na imbis na bigyan mo ng tubig ang mga tao sa pamagitan ng pagsasalita mo lang sa bato, ay hinampas mo ng 2 beses pa. Mga kapatid, ano sa palagay mo ang isang bagay na madidisqualify ka? Si Moses di nakapasok sa lupang pangako. Umiyak ako dyan. Sabi ko, Panginoon, ano kaya isang bagay na hindi ako yung ganding pala mo ba? Hindi ko talaga fully ma-enjoy. Meron ba? Tanong mo sa katabi mo, kapatid. Ano isang bagay na madidisqualify ka?
Nagtanong si Moses, nakakausapin ko yung bato, hindi tinignan nun. Siguro the way we live, di ba? The way we live sa Panginoon. Oh. So nandyan, tagal ko dyan. At tinatawag na nga ako dyan, ako nang ata nahuli. Kasi may sakyan kami sa bandang ilalim niya. So yan, nagpuntang mga tao dyan, nag-ipon-ipon dyan sa, yan, nakita yan yung Abel, Shittim, makita natin yan. At sila'y ready na tumawid. The Jordan River crossing marks a turning point symbolizing the end of their wilderness and wilderness wandering and the beginning of their conquest of Canaan. The miracle also serves to establish Joshua as the new leader of the Israelites, confirming his authority after Moses. Topic natin umaging ito, hear and obey. The secret to successfully crossing over. Hear and obey. We hear God's word. We obey God's word. Sapagkat ang daming sinabi dyan sa Joshua chapter 3 na yan. Okay? In order for us to have a safe crossing on the other side, at meron, mga kapatid, sabihin ko, anong mangyayari doon? Pag sila'y makatawid, babanggitin ko na, heads up it po ito. Nung nasa loob na sila ng lupang pangako, that's the time, babanggitin ko ulit ito sa conclusion, that's the time that God stopped sending them manna. Hindi na nagpadala nung nandun na sila sa lupang pangako. Kasi pag nandito kasi sa wilderness, mana ng mana binibigyan ng Panginoon kasi rin nagkamanas-manas na. Wala na sa libag ng kambima. Noong nakapasok na sila sa lupang pangako, yun na, that's the end that God stopped sending manna. Because may clue dyan, sapagkat when they entered the promised land, it was a barley harvest. Makakain na nila yung produce ng, sabi mo sa tabi mo, wow. Kaya sabi mo, kapatid, tumuloy-tuloy ka lang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kung maalab ka ngayon, patuloy kang maging maalab. At patuloy kang maging maalab ka pa. Hindi yung, kung nanghihina na rin eh. Huwag na nga lang. Huwag ganyan. Sabi mo sa katabi mo, sis ka mo, brad ka mo, ay umayos ka na. Umayos ka. The phrase crossover and you will see often refers to a transition or journey where a change in perspective or situation leads to a new understanding of experience. In the Old Testament, the Israelites crossing the Jordan River marked their entry into the Promised Land after wandering in the wilderness. The crossing over signifies a transition from hardship to a land of abundance and fulfillment. For 40 years, 40 long years, what would it take for a crossover to succeed, mga kapatid? Tignan natin ito. Okay. Preparation of God's people. How are they to prepare? Para sila ay makatawid ng matiwasay at ligtas dyan. Unang-una, tignan natin. Early in the morning, Joshua and all the Israelites sent out from Shittim and went to the Jordan where they camped before crossing over. After 3 days, officer went through the camp, giving orders to the people. May lead time. No? Ngayon, when you see the Ark of the Covenant of the Lord your God and the Levitical priest carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Now, there's a particular distance na binigay ng Panginoon. Kasi ang mga Levitical tribe na to, sila lang yung may kapamahalaan na hawakan o kaya pamunuan ang pagbubuhat ng kaban ng tipan. Ang salita ng kaban ng tipan, dyan sa Joshua chapter 3, ay minention ng 9 na beses. Gusto kong banggitin ang significance ng the Ark of the Covenant. Okay? O paumanhin na
na umupo ulit. Ano? Siyam na beses binanggit dyan. Sapagkat ang Ark of the Covenant, ito ay kanilang binibitbit ito maski nung panahon nila David, nung panahon nila Solomon, na pag sasabak sila sa giyera, ay kanilang binubuhat yung kaban ng tipan at ililalapit sila sa giyera, sa giyerahan, para sila ay swertihin. Ay, hindi, delete. Sapagkat ang Ark of the Covenant speaks of the presence of God to them. Hindi sila matalo-talo dyan pag nandyan yan. Kaya nga si David, siyang nag-organize ng tent. And then finally, ay si Solomon na ang nag-build ng temple for the permanent place. So ganyan yan, no? Yun ang lead nila. At merong distansya. Okay? Ito yung distansya na to. Then you will know which way to go. Itong challenge sa kanila. Since you have never been this way before, hindi nyo alam itong lugar na to. Papasok na tayo, pero hindi natin alam sama-samang lugar na to. But keep the distance about 2,000 cubits between you and the ark. That's the second mention of the word Ark of the Covenant. Do not go near it. Pagbibigyan ko kayo ng klarong distansya niyan, ito ay mga kulang-kulang na 1 kilometro kalayo. Medyo may malayo, pero makikita mo siya. Kung walang mga puno dyan, walang mga building dyan, makikita po yung grupo ng mga Levites dyan. Pag nag-move sila, ay mag-move na din tayo. Kung sila ay pumunta sa direction ng ganon, abay sundan na natin sila. No. Sa makatuwid, sila ay nagkakaisa. Kapatid, ganun ata talaga sa isang simbahan. Kung gustong ma-attain o ma-achieve ang gustong gawin, hindi yung kanya-kanya. May pupunta ron, may makikipiesta ron, may makiki-attend ng burol doon. Walang talagang gustong isang puntahan sa gusto ng Panginoon na gagawin nila. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Preparation pa lang yan. Mga kapatid, in every blessing, in every challenge, in every specific experience meron tayo na gustong ipakita ng Panginoon ang next blessing sa iyo, na ibibigay ng Panginoon, kailangan makapaghanda ka. Sabi mo sa katabi mo, dapat makapagprepara ka. Pag hindi ka seryoso rito, huwag ka nang sumama dyan. No, huwag ka nang makialam dyan. Kung hindi ka rin lang sarili mo, ay sigurado ka. Sila, nagkakaisa talaga. Walang naiwan nga sa kanila eh. So Joshua said to the priest, take up the Ark of the Covenant and pass on ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. Yung ganong distansya, 1 kilometro. Hindi pwedeng lapitan ng tao ang kaban ng tipan. Okay? So tingnan natin to. Itong verse 7. And the Lord said to Joshua, today, I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. Tell the priests who carry the Ark of the Covenant. Again, that's the fourth mention ng Ark of the Covenant. When you reach the edge of Jordan's waters, go and stand in the river. Ano mangyayari rito? By the way, harvest time ito. I've been in this place thrice already, dito sa Jordan River na to. At kapag harvest time dyan, talagang umaangat ang tubig dyan. Nagbabaha talaga. Ganyan ang tendency po dyan. Sapagkat hindi na kailangan ng irrigation dyan. Sapagkat wala na kailangan. Okay? So ito yung mangyayaring next sa kanila. Tell the priests who carry the Ark of the Covenant, when you reach the edge of the Jordan's waters, go and stand in the river. Ito yung sinabi niya sa mga Levites. Ang mga tao,
Nakamatsyag lang sila sa susunod na eksena, sa susunod na mangyayari. So, preparation of God's people, follow the Ark of the Covenant. Ang challenge dito ay, gaano kayo ka-discerning sa presence ng God? Because the Ark of the Covenant symbolizes the very presence of God to His people. Gaano kayo ka-discerning sa leading ng Panginoon sa buhay ninyo? No? When was the last time you are hearing God's Word? Hearing His voice? Kapag nag-pray kayo, andyan. Now, one of the things that transformed me or changed me sa aking ordeal, I got closer to the Lord. Hindi yabang ito. Napakalapit ko sa Panginoon. I don't know. Siguro ayaw ko pa talagang mamatay, kaya I don't know. That exactly happened to me. Na nung hindi ko ma-explain the way I talk, the way I sa mga tao sa church, sa mga kaibigan ko, when I pronounce to them, mga pastor ko, hi, hello, beloved pastor, God's servants. Natutulala sila. Bakit yung Pastor Hale? Iba ng mga wordings na bumabalik sa bibig. Mga ganun. Mga praise and worship namin, talaga namang putak-putak din sila ng talagang encouragement. You are truly a humble servant of God, truly committed to work for the Lord without any pay. Jesus loves you. Mga ganun yung mga sa group chat namin. Mga kapatid, kumusta kayo? O parang wala, ang Diyos ay layo. No? Malapit ang Panginoon. Amen. We can hear Him speak to us. We must follow the Ark of the Covenant. Consecrate ourselves. We always remind ourselves, kailangan sa paghahanda natin sa hamon na ipapakita ng Panginoon sa atin na gagawin niya, kailangan may paghahanda tayo. Itong concentration na to, concentrate is, hindi lamang yung aayusin ng mga bagahe, luggages mo. Hindi. Pati yung buong sarili, lilinisin mo, pakakabanalin mo ito para sa Kanya. Hindi lang maligo ka 3 beses, hindi. Talagang concentrated ka talaga na itong sarili mong ito dahil papakita ng Diyos ang Kanyang kadakilaan sa inyo na dakilang, bilang isang dakilang piniling bayan ng Panginoon. Kayo lahat ay banal sa harapan ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, banal. 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 Tatlo, remember God's presence. Ito yung gusto ko na i-remind sa akin itong mga nangyari sa akin noong mga 3.5 months ng ordeal ko. I want to be closer to God. I want to be closer to God in my prayer life, in my devotional life. At yan lang siya. Sino rito? Pag nagde-devotion siya, parang kausap lang niyang Panginoon. Panginoon, kumusta ka? No? Kumusta mo? Kumusta mo tayo, Panginoon? Halika. Huwag mo namang hamunin siya. Halika nga, may ganyan. Diba? Pwede. Because God is a relational God. Amen. Hindi siya. Sabi niya, halika, magtutus tayo. Come, let us reason. Sabi niya, di ba? Let us reason together, say it to Lord. Proclamation of God's precept. Kailangan din yan. No? Joseph said to the Israelites, come here and listen to the words of the Lord your God. Eto na. Nung nakapaghanda na sila, ready to cross the Jordan River with the Ark of the Covenant and the Levites carrying it, may clue na yan, may importanteng aspeto sa kanilang paghahanda. Joshua said to the Israelites, come here and listen to the words of the Lord your God. This is how you will know that the living God is among you and that He will certainly drive out before you the Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites,
Amorites, Jebusites, dog bites, mosquito bites. Hindi na kasama mga yun. Hindi kasama. Mga tribal people sa magdadatnan nila dyan. See, the ark of the covenant of the Lord of all the earth will go into the Jordan ahead of you. Now, then choose 12 men from the tribes of Israel, one from each tribe, representative of one from each tribe. And as soon as the priests who carry the ark of the Lord of all the earth, set foot in Jordan, its waters flowing downstream, will be cut off and stand up in him. Talaga naman, no? Sapagkat itong river na to, mga kapatid, ay nanggagalingan ng river ito ay up north, doon sa Sea of Galilee. Yung Sea of Galilee na yan, yung maraming isda dyan. At dyan ay dumadaloy ang tubig dyan sa Jordan River, pababa, at doon sa dulo niyan, ay isang body of water na walang outlet. Yun yung Dead Sea. Kaya nga, patay na dagat yan eh. Walang outlet. Para mga Kristiyano, no? Receive lang ng receive, walang outlet. Kaya ang buhay, maalat. Hindi katulad ng Sea of Galilee, no? Na nagbibigay, no? Nakaka-receive siya ng fresh water doon sa Hebron, doon sa bundok, sa taas niya, sa Mount Hermon, sa Mount Hermon, nagyayelo yung tuktok niyan, natutunaw, bumababa dyan sa Sea of Galilee. Ito naman, ang nag-out ay bumabagtas siya sa Jordan River. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay dapat ay Sea of Galilee ka. Hindi ka Dead Sea. Okay. So the living God assures them of victory. Sinasabi ko ito sa inyo. At ang salita ng Diyos, tandaan natin, walang mintis. Walang mintis. Ako'y nasa ospital. Pwede ba kong pagkwento? Sabi ko, Lord, gusto ko pa humabuhay ng ilang taon. Gusto ko pang makapaglingkod sa inyo. Ngayon ako ay 60 lang. 60. Nag-uusap kami ng Panginoon. Ganyan, kalapit kami ng Panginoon sa ospital. Misis ko, nakapulong kasi pagod na rin. Pero Lord, gusto ko pang dagdagan niyo po ang buhay ko. Sabi ng Panginoon, dagdagan ko ng 9 years. 9 years, okay ka na ba dyan? Diba? Magkatotohanan tayo rito, ano? Hindi na 60 lang years. Ako ngayon ay 68 years. Wow. Sabi ng Panginoon, sige, dagdagan ko pa ng 9 years. Day 77, di ba? 77 years. Sabi ko, di Lord, di. So, kinindatan ako ng Panginoon. Ayun, 77. What comes next ay tinignan ko sa e-Bible ko kasi nakakabasa na ako eh. Tsaka may internet naman yung hospital. Tinignan ko yung Psalm 77. Kasi 77 years old eh. Oo, pero huwag niyong tayahan sa wedding yun. Sa 68, sabi, uy, yun ang in-impress ng Espiritu eh. Read 77 ang sabi, okay. Tinignan ko, uy, ang galing nga, ang ganda ng talatang to, mayroong 20 verses. Sabi ko, may memorize ko ito, Panginoon. No? Psalm 77. And God led them as His true shepherd of His people. In the hand of Moses and Aaron, He led them. Verse 20 yon. Pero in verse 1 to 19, hindi ko pa memorize. Na-memorize ko na rin. I stress out to God and pulled up. Diba? Na-memorize ko na rin yung verse 4 doon. No? At least may 5 na. Importante yun, no? Pag nagsalita ang Panginoon, tiyak yan. Pag may mga suliranin kayo at meron kayong
ini-inquire sa Word of God, yung pangako niyan, tiyak yan. Tiyak yan. Yung needs namin, mga kapatid, grabe ha, yung 7 digits na yan. Saan naman kami kukuha ng ganyang kalaking pera? Lahat na ata pati balahibo ng pusa namin, gusto ko nang ibenta per kilo, wala Hindi aabot talaga. But the Lord provided. Amen. Needs na yan. Mga kapatid. So, when you are prepared, and when you are anticipating God's blessing over there, no, ang presensya ng Panginoon, importante yan, at ang salita ng Panginoon, importante din. Panginoon, sinabi ninyo to. Natatakot ako, pumarian. Hindi ko alam ang mangyayari dyan sa lugar na yan. But because meron kayong sinabi at meron kayong sinalita at ito yung salita ninyo, panghahawakan ko ito, Panginoon. Ganon ang mga Israelita, mga kapatid. The living God assures them of victory. The Lord of the earth shows them a miracle. Nakita nila yan. Talagang huminto ang pagdaloy ng tubig para makatawid ang lahat ng tao papunta sa kabila. So the proof of God's power, ganyan ang nangyari. Huminto. At sila ay nakadaan doon sa kabila, mga kapatid. So, when the people broke camp to cross the Jordan, the priest carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. Now, the Jordan is at flood stage all during the harvest. Yet as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan, their feet touched the water's edge, the water from upstream stopped flowing. Miracle happened. It piled up in a heap a great distance away at a town called Adam in the vicinity of Saritan, where the water flowing down to the Sea of Arabah, that is the Sea of Galilee, or Dead Sea, I mean, was completely cut off. So all the people crossed over the opposite Jericho. So the priest who carried the Ark of the Covenant of the Lord stopped in the middle of the Jordan and stood on dry ground, while all Israel passed by until the whole nation has completed crossing on dry ground. The proof of God's power. Pakibasa natin. 1, 2, ready, go. The water from the upstream stopped flowing and the Israelites crossed over opposite Jericho. Opposite Jericho. Kaya sila ay nakatawid. Isipin niyo yung galing sa taas. Mga kapatid, huminto dyan sa bandang gitna. Dito yan. Yan, dito. Dyan, nag-overflow ang tubig dyan. Hindi na dumiretso rito to give way sa mga taong tatawid sa Jordan River na yan. Wow. Naligtas. Okay? Another, number 2, 1, 2, ready, go. The whole nation had completed the crossing on dry ground. The whole nation crossed the Jordan on dry ground. Ano ang, ito yung sinabi ko kanina, pakibasa yung Joshua chapter 5 verse 12, pakilakas, 1, 2, ready, go. The manna stopped the day after they ate his food from the land. There was no longer any manna for the Israelites, but every day they ate the fruit of the land. Hindi na po minamamanufacture yung pagkain nila, mga kapatid. They now enjoy the produce of the land. Na sinasabi nila, that land that will that I will give you is a land flowing with milk and honey. Magtiis-tiis lang kayo, pararatingin po kayo doon sa lupang pangako na ipinangako sa inyo. Okay? Questions to reflect. Okay? Pakibasa ng malakas ito. Personal question yan. Mamaya bibigyan ko kayo ng corporate question sa number 2. Okay? Can we read all together? Question number 1, please. Go. What steps would you take to cross over successfully so you can experience breakthrough and miracle in your life? I don't know of you. Baka yung iba sa inyo ayaw pa Marang pang mga bagay na hindi maayos-ayos dito.
Ayaw mo siyang mag-move forward. Gusto niya dito pa rin. Gusto pa niyang mag-dwell doon sa nakaraan. Sabi ni Dr. Howard Hendricks, don't live in the past, but learn from the past. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo yon. Live from the past. Learn from the past. Let it go na yan. Okay? Learn mo na mga yun. Ang dami mo ng mistake dyan. Damakmak mo ng mali-mali yan. Huwag ka na dyan, kapatid. No? Sumunod ka na sa Panginoon. Ramdamin mo na ang kanyang presensya sapagkat yan ang pinangako niya sa'yo. Number 2, 1 to ready. Sandali ha. Okay. 1 to ready, go. In what ways can you contribute your church towards our success in order to experience Dito naman sa simbahan niyo. Sa Shalom. Sa Tunchong. Ano naman ang gusto niyong may kontribusyon para mag-move forward naman kayo? Sabi mo nga sa katabi mo, naniniwala ka ba na may kukontribusyon ka? Sa pagsulong ng Shalom. Hindi lang yung mga pastor nyo dyan, kundi bawat isa sa atin. Meron ka, yung abilities mo, yung talents mo, yung stewardship mo sa Panginoon, yung mga support mo rito, pwede lahat yan. Maghugas ka ng kaldero, okay lang yan. Walang problema yan. Paano ka makakatulong sa paglusong ng simbahan ninyo? Napansin ko talagang lumalago kayo. Yun sana ang gusto kong unang statement kanina eh. No? Na overcome lang ng aking introduction sa aking physical challenge eh. No? Lumalago kayo dito sa lugar ninyo. Ipapakita yan na tunay na may pagmamahal ang isa't isa sa inyo at pagmamasabi. Magpatuloy kayo. At habang kayo ay nandyan na, no, naiwanan ninyo ang lahat, mga problema natin. Mga kapatid, ituloy-tuloy na natin. Sapagkat ma-enjoy na natin ang una, presence ng Panginoon at ang kanyang mga pangako sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Shall we come to the Lord in prayer? Panginoon, maraming salamat for your reminder this morning. That is a story that was a breakthrough, real story that happened. Na it gave us, Lord, tremendous learning, Lord. Tremendous insight. What had happened in the past. Until now, your chosen people of God, written in the words, written in your scripture, has been given to us to be reminded of what had happened exactly on Joshua chapter 3. That you have promised them indeed to keep them not only safe, to keep them not only provided, to keep them not only fulfilled in the land of promise that you have promised, but your presence and your holy word always guides them as they find success in the promised land. Lord, marami pong salamat in Jesus' name. Amen. Amen. Lahat po ba tayo ay pagpala, mga kapatid? Amen. Pwede yung umupo muna tayo sandali. Hallelujah. So, sino ba ang pinagpala ngayon? Ba? Di ba napakaganda po yung ating narinig na mensahe ng ating Panginoon ngayong hapon? Amen. Kaya kung tayo po ay talagang totally na pinagpala ng Diyos, napakaganda po yung question kanina diyan, sa number 2. In what ways can you contribute to your church to cross over successfully in order to experience breakthrough and miracles? Maalala niyo po yung napag-aralan natin lahat nakaraan Sunday. Hingi tayo ng hingi ng miracle sa Lord, pero hindi naman po tayo sumusunod. Diba, yun ang napag-aralan natin nakaraan Sunday. Kaya mga kapatid, sa oras pong ito, kung talaga po tayo po ay pinagpala ng Diyos ngayong umaga, ngayong hapon, hindi po tayo magiging Dead Sea. Dapat meron po tayong outlet. Kaya sabi ni Pastor kanina, kaya ka maalat.
Kaya ka nga pinagpapala kasi wala kang outlet. Kaya ngayon po, ngayong umaga mga kapatid, dapat magkaroon po tayo ng outlet para magiging sariwa ang water po natin. Amen po. Amen. Kaya ngayong umaga mga kapatid, napakinggan po natin kanina ang testimony ng ating mahal na pastor. Napakapalad po natin. Iba yung mga church, tayo po mga, sabihin mo mapalad po tayo. Ang daming church dito sa Hong Kong pero napakapalad po natin. Tayo po ang pinapadalahan ng Panginoon ng miraculous o kaya napaka-powerful na mensahero niya. Pinadala niya dito sa Shalom Tongchong Community. Amen? Kaya, kung tayo po talaga ay pinagpapala ng Diyos, bakit hindi po natin magiging daluyan din ng pagpapala sa iba? Kaya, yung testimony po ng ating mahal na pastor, ang dami niyang pinagdaanan, hindi po siya pumunta dito sa Hong Kong na naglakad lang. Alam po natin, pinadala siya ng Panginoon. Sumakay po siya ng eroplano. Napaka-importante niyo po, taga Shalom Church. Yung kanyang mensahe, yung mensahe ng Diyos sa kanyang pinadala, ay bakit kahit na mayroon po siyang iniinda, hindi niya tinignan yun. Kasi ang tawag niya, ang sumunod doon sa pagkatawag niya. Kaya tayo, ang dami natin dahilan, ay hindi ako nag-church kasi masakit ang kamay ko. Masakit ang paa ko. Hindi naman yung paa ni pastor ang masakit, kaya nakakalakad pa rin siya. Amen. Masundan lang po niya yung ipinagagawa sa kanya ng ating Panginoon. Kaya dapat ganoon din po tayo mga kapatid. Amen? Share what you have. Kung ano yung meron ka iba, dapat i-share mo rin. Kaya ngayong umaga mga kapatid, pagbigay po tayo ng love offering po natin sa ating mahal na pastor. Amen. Hindi pa bigat po sa ating pagpapalayan. Sabi ng Biblia, mas mapalad ang nagbibigay kaysa yung tumatanggap. Kaya mapalad po tayo. Kaya mga kapatid, ibigay po natin kung anong meron po tayo. Pagbigay po tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen. Mga search po, pwedeng... While we are collecting po our love gifts and offering, pwede pong mag-picture tayo na nakaupo na dyan para maganda yung ating view. So, yung mga musicians po, pwede dito po kayo muna sa gilid para po makapag-picture. Kasi mamaya, after ng closing prayer and then victory song,